Bakit sa Ten Commandments, ni-remind tayo ni God na wag po tayo, dapat hindi tayo magkaroon ng feelings of being jealous o yung meron tayong inggit sa puso natin. Dahil po, kapag ang isang tao po ay may inggit sa puso niya, yung jealousy sa puso niya, once na mag-inner focus po tayo at intindihin natin po yung sarili natin pakiramdam, kung ano ba yung pinanggagalingan ng inggit natin. Kapag ang isang tao ay nalamangan tayo kung bakit tayo may inggit sa puso natin. At dahil dun sa inggit na yon, kung bakit may galit tayo sa puso natin. Minsan, sa sobrang inggit natin, o yung mga jealousy natin na nararamdaman sa sarili natin, ay nakakagawa po ang isang individual na tao ng hindi din maganda sa kapwa. In short po, the jealousy o yung inggit ay representing the dark energy. Ito po yung negative energy. Once na ang isang individual ay may galit sa puso, automatic po yan, yung soul mo nasa darkness. Kung bakit nakakaramdam ka ng galit sa puso mo. Just a blink of our eye, bumababa po yung energy level natin. Kung bakit na every timeline, our thoughts create energy. What we think is what we do. Lahat ng ginagawa natin ay nagko-convert siya into energy. Our words, our thoughts, our action. So just like a blink of our eye, bumababa yung energy level natin, minsan tumataas. Kung bakit minsan nasa darkness tayo, minsan nasa light tayo. Just a blink of our eyes, everything changes. Ganun po yung nangyayari doon sa soul level. Once na maintindihan po natin siya deeper, kung saan nanggagaling yung feelings natin, yung mental, emotional feelings natin, ano yung pinanggagalingan niya. So doon po yan, naglo-lower yung energy ng tao. Once po na may galit sa puso natin, yung dahil doon parang imbalance na po yung mental and emotional feelings niya na hindi na nakakapag-isip ng maganda. Kasi once na mag-close yung heart ng tao, ego na lang at pride yung maiiwan doon. So, kung ano lang yung naisip mo, parang dinidiktahan ka lang niya na hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Hindi ka nagkaroon ng magandang moment na mag-isip kung ano yung maganda mong gagawin. Dahil po ang darkness, once na ma-absorb niya yung katawan ng tao, dahil po sa kung ano din yung iniisip natin, kung ano yung gusto natin. So, at that time na merong inggit ka, doon ka na may karoon ka ng galit. So, para mo siyang hinahatak yung darkness sa buhay mo. Yun yung minamanifest mo. So, that is the timeline of anger na mararamdaman mo yung suffering and pain sa sarili mo. That is a timeline to understand yung feelings natin of anger. Kaya nga nire-remind tayo ni God na sana huwag tayong mainggit sa kapwa natin. Kung anong marating ng kapwa natin, dapat pasalamat tayo dahil kung ano yung narating nila, nagsikap sila para doon. Kung we need to analyze our life and ask ourselves, ano ba ginawa natin sa buhay natin? Kaya hindi natin dapat mainggit. Hindi po tayo dapat magkaroon ng inggit sa puso natin. Dahil sa pride and ego, andun pa yung kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Pero once na mag-focus ka sa heart mo, everything is equal. Dahil sa puso mo, maintindihan mo kung bakit yumaman siya ay ikaw naghirap. So you will understand everything have reason and purpose. That is to understand our own feelings, our own life. Kaya once na mag-focus
focus ka kasi sa heart mo. Doon mo talaga maintindihan lahat ng nararamdaman mo deeper. To know your own self deeper ay napakaganda po sa pakiramdam ng tao. Dahil you will have a balance mental and emotional na once na you know yourself better, you know yourself deeper, alam mo na kahit na ano mo makita mo in this physical world, you understand na hindi mo dapat kinukumpara yung sarili mo sa kapwa mo. But kailangan mo magsikap dahil sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Dahil kung uupo ka lang dyan at maghintay, mag-pray ka lang dyan, tapos uupo ka lang dyan at maghintay ka kung kailan siya darating, hindi po yan darating na babagsak dyan sa harapan mo. Pero sa tao, sa buhay natin in this physical world, kailangan po natin sabayan ng kilos at gawa, sipag at tiyaga para maabot natin yung pangarap natin. Dahil si God ay tinutulungan lang po tayo, energetically give us inspiration, na ma-inspire tayo. Tapos bibigyan ka niya ng strength, courage, then bibigyan ka niya ng another opportunity. Every day is a blessing, a new day, to start a new beginning of our life, to do a good things in the present moment. Kung bakit we need to appreciate what we have. Kung bakit we need to stay in the present time also to cherish our daily life habang nabubuhay tayo. Kaya sana po ay mas maunawaan natin yung sarili natin na hindi maganda ang dinudulot ng darkness sa buhay ng bawat individual na tao. Darkness is a lower energy, that is the negative energy. Lahat po ng negative energy, lahat ng kanyang ginagawa sa buhay ng bawat individual na tao ay suffering and pain. Sana po magkaroon ng bawat individual na tao ng self-realization sa mga individual thoughts natin in action sa buhay natin. Kano yung minamanifest natin sa buhay natin. Dahil we are in a law of attraction na what we do, kung ano man po yung ginagawa natin, yun yung naa-attract natin. So once na gumagawa po tayo ng masama, syempre, yun din ang babalik sa atin. At si God always makikita natin sa puso natin. Once we want God to guide us, we need to focus to our heart that is in the state of balance mentally and emotionally. That's the time you have a chance to connect to God para makipag-usap sa Kanya at bigyan Kanya ng knowledge and understanding. So, sana po we'll learn to use our heart over our mind